magandang hapon mga kasari-sarites. Kumusta kayo? Kumusta ang mga tindahan ninyo? Okay ba ang inyong benta ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito mga kasari? So dahil kahapon wala akong na-post na i-vlog mga kasari dahil busy-busy si Ate Tintin at hanggang ngayon naman busy pa rin ako dahil nag-repack ako ng huli. Ang hirap talaga nitong ang buhay natin ay nasa masa mga kasari. Todo kayod talaga tayo pambira, lalo na yung aking anak mga kasari ay nagbalik eskwela na naman siya. O diba? Nag-resign sa trabaho niya tapos ngayon ay nagbalik eskwela. So si mother na naman, ako na naman ito ang mahirapan, pero sige lang, fight lang mga kasari. So kahapon nagbakbak ako repack ng uling. So ngayon mga kasari, bago magumpisa si Ate Tintin ang real talk natin mga kasari, maganda itong ating pag-usapan. Pahingi naman ng isang subscribe dyan. Suportahan niyo naman si Ate Tintin. At syempre pa-like na rin at pakishare na rin ang video na ito. Sana po ay dumami-dami pa tayong mga nasa masang pamumuhay ha. Syempre magmaritesan tayo, yan ang pinaka-paborito nating lahat. So ito na mga kasari, magchismisa na tayo. So ito ay comment lang ni Ma'am Ruby nung nakaraang kong vlog. Medyo matagal-tagal na pero ngayon ko lang nagawa ng reaction na video mga kasari. So ang sabi niya, mas gusto niya raw na mag-umpisa ng negosyo kahit nasa maliit na puhunan. Mag-umpisa yung kanyang negosyo kahit maliit ang puhunan. At habang tumatagal, syempre, mas maganda nga naman yung nakikita mong umuunlad ng paunti-unti. O diba? Nasusubaybayan mo ang iyong negosyo. O, maganda yun mga kasari. Nag-umpisa ka sa maliit at habang patagal ng patagal, padami ng padami ang iyong paninda, palaki ng palaki ang iyong tindahan at marami kang naiipon. O diba? Maganda yan mga kasari. So, totoo yun. Ako ay pabor doon sa sagot ni Ma'am Ruby sa aking vlog nung nakaraan, sa kanyang na-comment na maganda naman talaga. Gaya nga ng sabi ni Ma'am Ruby, si Ate Tintin ay ganun din nagumpisa. Nagumpisa ako sa maliit na puhunan, tapos habang tumatagal, padami ng paninda. Syempre, sana padami rin yung maipon natin kahit na ngayon ay tumalis real. Pero, syempre, hindi ko naman sinabi na masama mag-umpisa ka sa malaking puhunan. Eh kung may pera ka naman, may sapat kang halaga na pampaupisa para sa iyong magiging negosyo na malaki ang iyong kapital, ay why not? Sino bang hindi nangangarap ng ganon? Pero mga kasari make sure kung may pera kang ganon sa mga nanonood kay Ate Tintin na walang tindahan pero maraming naipon para sa kanyang itatayong negosyo, pero ito yung isipin mo sisi, hindi mo pa ganon kakabisa yung takbo ng negosyo na papasukin mo kahit nasabihin mo may idea ka na, huwag mong ilalahat na ilagay dyan ang iyong kapital. Bakit? Paano kung bumagsak yan? Paano kung na-mishandle mo ang iyong negosyo? So, syempre, mahirap ulit mga pa. O, tsaka sa lahat talaga mga kasari, ito kahit yung mga magagaling pa, mga mayayaman pa na nag-a-advise na akin ding pinapanood mga kasari, kahit sila sinasabi nila na huwag mong ipopokus lahat doon yung pera mo. Dapat magtira ka pa rin ng kaunti. Kasi, hindi lahat ng nag-uumpisa sa pagninegosyo ay nagtatagumpay. O, di ba? Totoo naman, aminin natin at sa hindi, maliit man o malaki ang negosyo na papasukin mo, hindi lahat nagiging maayos ang takbo ng negosyo. So, paano kung isa ka or nabibilang ka doon sa hindi naging maganda ang negosyo? Paano yun kung nilagay mo lahat doon yung pera mo para pampuhunan? So, wala ka nang pansimula ulit ng panibago. So, ito ay kapiranggot na advice lang ha. Mag-iingat lagi sa papasuking negosyo at wag lahat ilalagay doon ha. Kahit paano hatiin mo yung pera mo or 1/4 muna para kung nagkamali, meron ka ulit pampaumpisa at kung nagkamali, may natira ka pa. O, diba? Mahirap kasi na magsisi ka sa huli. Mga kasari. Kagaya nga ng sabi ni Ma'am Ruby, mas mainam na mag-umpisa sa maliit at habang tumatagal, nasasaksihan mo ang paglago ng iyong negosyo. O, diba mga kasari? Ito may kwento ko sa inyo mga kasari. Ito ay realidad. Kaibigan ko siya. Nag-umpisa siya sa, hindi naman masasabing maliit na puhunan. Malaki rin yung naging puhunan niya sa kanyang tindahan. Pero dahil nga ang kanyang tindahan, ang kanyang pinampuhunan ay inutang niya doon sa pautangan na ang bayad noon ay 6 months. So nanghiram siya doon. Ngayon pinampuhunan niya sa tindahan niya. So syempre maraming laman ang tindahan. Ang kaso kada linggo ay nagbabayad siya doon sa kanyang inutangan. Di ba? So linggo-linggo 'yon hanggang matapos mo yung 6 months. Kaya lang pag natapos na siyang magbayad doon sa kanyang
kanyang hiniraman, tapos na rin ang kanyang tindahan. So, kasi mga kasari, siguro, ganito ang style niya. Yung hiniram niyang pera, syempre, papasok sa negosyo, nagkakatubo. So, yung tinutubo noon, minsan siguro, kagaya nga nito, di ba, may tumal. So, hindi maiiwasan, kukuha ka pa rin, pati puhunan, minsan, nasasama mo. So, naibabayad niya doon sa inutangan niya. Kaya nangyayari, na-impas niya yung utang niya, impas din ang kanya. Impas din ang laman ng negosyo niya. Kaya mangyayari, babalik na naman siya sa umpisa. Manghihiram ulit ng pera, ilalaman ulit sa tindahan, kada linggo ulit magbabayad na naman. Pag natapos niyang bayaran yung kanyang utang, tapos na rin ang laman ng tindahan niya. Utang na naman. So, balik-balik na lang. Hindi talaga maglago. Mga kasari, ito lang ha. Hindi sa tinatawanan ko siya. Pero totoo po, ganun talaga yung nagiging sitwasyon. Bakit nangyayari ito? Hindi natin masisisi yung kasari natin yun, yung kaibigan natin na yun, mga kasari. Kasi siya po ay may anak na pinapaaral, tapos si Mister ay hindi naman ganun ka tatag yung kanyang hanap buhay. So, may pagkakataon na inaaasa nila halos lahat doon sa tindahan. Plus may utang pa siyang binabayaran, which is may interest. So nauubos talaga ang laman ng tindahan. Pero ang mahalaga doon, mga kasari, nagsisikap siya na makasurvive, lumalaban siya ng patas. Yun na lang po yung tinitingnan ko na maganda naman. Kaysa naman gumawa ka ng hindi maganda, di ba, mga kasari? Ito ha, hindi naman lahat ng tinatapik na titintin ay ukol talaga sa pagpapalago ng negosyo. Minsan tinatapik ko yung realidad nating mga nasa masa ang buhay. Ito talaga yung katotohanan ng buhay natin, mga kasari. Minsan, kahit gaano pa ang plano mo na gusto mong lumago ang iyong tindahan. O sino ba naman ang nag-umpisa ng tindahan or ng negosyo na ang gusto ay hindi lumago, di ba? Na ang gusto ay maubos yung laman ng tindahan. Siyempre, lahat tayo nangarap tayo na makita natin isang araw na yung ating pinagpaguran ay lumago, ay maging maayos, di ba? Ang ating negosyo. Pero sa kasamaang palad, may mga pangyayari sa ating mga nasa masa ang buhay na hindi natin ginugusto, pero nangyayari siya at wala tayong choice kundi harapin talaga ito. Kaya ganun yung nangyari sa aking kaibigan. Wala siyang choice pero ang mahalaga lang, lumalaban ng patas na walang inaapakan. So sana, mga kasari, ay makakuha kayo ng kaunting idea doon sa aking kaibigan sa kung paano niya hinawakan yung kanyang negosyo. Hindi ko siya kayang sisihin kasi nga alam ko yung pinagdadaanan niya. Mahirap talaga, lalo na kung lahat ay iniaasa mo doon sa iyong tindahan, mga kasari. Pero sana sa mga nangangarap na magkaroon ng tindahan, tapos sa utang ninyo kukunin ang inyong ipampupuhunan, sana, mga kasari, wake up call ito sa inyo ha. Hindi masama na mangutang para ipampuhunan. Pero kung ang mangyayari, kagaya ng sa kaibigan ko, uutang, tapos ipampupuhunan, mauubos, uutang na naman ulit, ay nasa sa inyo na yan ha, mga kasari. Ang sa akin, pinapakita ko lang yung side na maaaring mangyari. Bagamat hindi naman talaga natin hinihiling at hindi natin pangarap na ganyan ang mangyari. Pero kung sakasakali, baka, mga kasari ha, mahirap po makipagsapalaran. Lalo na kung hindi mo pa ganun kakabisado ang papasukin mong negosyo. So, paano hanggang dito na lang, mga kasari, ang konting topic na titintin. Sana kahit paano nakakuha kayo ng idea, lalo na sa mga wala pang tindahan dyan, o kaya wala pang negosyo, pero nangangarap na magkaroon ng negosyo. At syempre, sa utang ninyo kukunin, sana kahit paano makapag-isip muna, mga kasari, bago pasukin ang isang mabigat na responsibilidad. O gaya nga ng palaging sinasabi na titintin, mag-iingat tayong lahat palagi, mga kasari.